Good morning mga ka-okay, isang mapagbalang umaga lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati muli. Isang magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa aming programa para ipaabot sa ating mga kababayan, mga Olongapeño, ang mga balita sa pamamagitan yan ng ating pinalakas na programa online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, ang inyong Police Gapo ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office, at ito ang Balitang Police Gapo. Today is October 2, 2025, araw po ng Huwebes at nasa una po tayo ng linggo ng October. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programa and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampani na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-okay dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ilalim ng pamumuno ng aming bagong Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. ay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. at ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval. Kakibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at media partners upang maabot ang sa ating mga kababayan. At sa ating pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula September 22 hanggang September 28, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan, mayroon pong 11 total arrested ang Olongapo City Police Office mula sa Manhunt Charlie and Anti-Illegal Drug Operations. At sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 7 drug personalities arrested mula sa matagumpay na isinagawang 6 na anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpiska tayo ng 37.561 grams ng shabu at 527.384 grams na marijuana, na may kabuuang standard drug price na 1,046,490 pesos and 80 centavos. Kaugnay dito, noong September 22, 2025, dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan ang naiulat sa Barangay New Cabalan at Barangay Old Cabalan, Olongapo City. Sa unang kaso ay tumutukoy sa isang minor de edad na biktima ng acts of lasciviousness na isinampa laban sa sariling tiyuhin ng biktima. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 4 at naaresto ang suspect. Sa ikalawang kaso naman ay tumutukoy sa isang 30 anyos na babae na inireklamo ang isang kakilala matapos siyang dalhin sa bahay nito at abusuhin. Imbis na ihatid pa uwi, mabilis na kumilos ang Police Station 4 at naaresto rin ang suspect. Sa parehong kaso, inihahanda ng kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga suspect habang ang mga biktima ay agad namang inirefer sa City Social Welfare and Development Office para sa kaukulang psychological counseling. Muling pinapaalalahanan ng Olongapo City Police Office City Director Police Colonel Richie Claraval ang publiko na kahit sa panahon ng kalamidad, ang batas ay umiiral at ang kapulisan ay handang magbigay ng agarang aksyon upang mapangalagaan ang karapatan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Muling nakapagtala ng panibagong matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang Regional Top Priority High Value Individual or HVI sa isinagawang bypass operation ng Police Station 6 at Special Drug Enforcement Unit noong September 24, 2025 sa Lacambra Street, Barangay Barreto, Olongapo City.
At kinilala ang suspect bilang si alias Calvo, 21 years old, residente ng Subic, Zambales at dating kasapi ng delisted na Alves Criminal Gang. At na-recover mula sa kanya ang 3 sachet ng shabu na may kabuuang timbang na 0.732 gramo na may standard drug price na 4,977 pesos and 60 centavos kasama ang 300 pesos na ginamit na mark money sa operasyon. Sa pamamagitan ng pinagsanib puwersa ng City Police Drug Enforcement Unit at Police Station 2, matagumpay na nagsagawa ng bypass operation ng Olongapo City Police Office na nagresulta sa pagkakakumpiska ng higit 1,100,000 piso ng ipinagbabawal na droga at pagkakaaresto sa 2 high-value individuals. Isinagawa ang operasyon noong September 25, 2025 sa 7th Street, Barangay West, Tapinac, Olongapo City. Nakumpiska sa operasyon ng mga sumusunod, isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang sa 34.322 grams na may standard drug price na 233,000 pesos, 389 pesos and 60 centavos. 4 na airtight plastic packs at isang 1 pound na nakabalot sa cling wrap na high-grade marijuana na kush na tumitimbang na 527.384 grams na may standard drug price na 870 pesos and 183 pesos .60 centavos at 2,500 na ginamit bilang bypass money. Ang mga sospek ay ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa tanggapan ng CPDEU para sa wastong disposisyon, habang ang mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26B ng Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay inihain na sa Olongapo City Prosecutor's Office. Pinuri ng Olongapo City Director Police Colonel Richie Clarabal ang mga operatiba at binigyan diin ng nasabing tagumpay ay malinaw na suporta sa aming CHIP PNP 7 Points Agenda, partikular na sa maigting na pagkampanya sa laban sa ilegal na droga. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 4 na wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod. Naarestong individual sa bisa ng warrant of arrest para sa iba't ibang kaso timbog ng Pulis Gapo. Noong September 26, 2025, nagsagawa ng manhunt operation ang mga tauhan ng Police Station 2 sa pangungunayan ni Police Captain Norbert G. Jimenez, ang kanilang officer in charge, laban sa mga other wanted persons, na nagresulta sa operasyon ng pagkakaaresto kay MM, isang babae, nasa hustong gulang at residente ng Barangay New Kalalaki, Olongapo City, base sa warrant of arrest para sa paglabag ng Article 315 Paragraph 2A ng Revised Penal Code na amendahan ng Republic Act 10951. Ang nasabing warrant ay may nakatakdang piyansang 18,000 pesos at inilabas noong Setyembre 26, 2025 ni Honorable Sabrina Jacobo Samonte, Presiding Judge ng Municipal Trial Court, Branch 5, Olongapo City. Kasalukuyang nasa kustodiya ng facility ng Police Station 2 ang naresto para sa kaukulang dokumentasyon at nakatakdang iharap sa korte na naglabas ng warrant. Bandang alas 5:20 naman ng hapon noong September 26, 2025, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 3 sa ilalim ng supervisyon ni Police Captain Melchor S. Catigday, officer in charge, ang isang babaeng individual na kilala sa alias na Rita, nasa hustong gulang at residente ng Barangay New Kalalaki, Olongapo City. At isinagawa ang pag-aresto kasakabahan ng magsasay drive Barangay Tapinac sa bisa ng warrant of arrest laban sa akusado para sa kasong estafa sa ilalim ng Article 315, Paragraph 2A ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act No. 10951. At ang nasabing warrant ay nilabas din ni Honorable Sabrina Jacobo Samonte, Presiding Judge ng MTC Branch 5, Olongapo City, na maitinakdang piyansa na 18,000 pesos.
At kasalukuyang nasa Custodian Police Station 3 Custodial Facility ang akusado habang hinihintay ang mga susunod na legal na proseso. At sa karagdagang balita, 2 iligal na baril na kumpiska sa magkahiwalay na search warrant operation ng Olongapo City. Sa patuloy na pagkampanya laban sa mga iligal na baril, matagumpay na nagsagawa ng magkahiwalay na operasyon ng Olongapo City Police Office na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 individual at pagkakakumpiska sa mga armas at bala. Noong September 25, 2025, nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng City Intelligence Unit ng Olongapo City Police Office bilang lead unit. Katuwang ang mga operatiba ng Police Station 5 sa Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Sa bisa ng inilabas na search warrant ng Regional Trial Court Branch 97, naaresto ang isang lalaki na kinilala sa alias Bray na nakumpiska ang isang improvised shotgun na may bahagyang markang since 1973 Las Vegas home at 3 bala. Kasunod nito, noong September 26, 2025, nagsagawa rin ng operasyon ng mga tauhan ng Police Station 6 ng Olongapo City Police Office sa Barangay Barreto, Olongapo City. Sa isa ring bisa ng search warrant, naaresto ang isang lalaki na kinilalang alias Puds at nakumpiskahan ito ng isang 38 caliber revolver na walang serial number na kargado ng 2 bala. Ang mga sospek at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa pamahalaang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or Barangay Information Network. At para sa ating information operations at community engagement, ipinapaabot ng aming City Director Police Colonel Claraval ang taos-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karating lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Narito ang ilang aktibidad ng Olongapo City Police Office sa buong linggo. Matagumpay na idinaos ng Olongapo City Police Office ang War on Truth or Anti-Fake News Seminar noong September 24, 2025 sa Olongapo City Police Office Multipurpose Hall. Kabilang sa mga nagsilbing tagapagsalita sa nasabing forum sina Police Lieutenant Maria Violeta Barrientos, Police Lieutenant Mary Ann Sadava, Mr. Anthony Bayarong, Mr. Mikey Angelo Turno at Reverend Erwin Cabalang. Ibinahagi nila ang mga mahalagang kaalaman ukol sa mga suliranin online, impluwensya ng media, responsableng komunikasyon at moral na pananagutan sa pagtataguyod ng katotohanan. Binigyan diin naman ng City Director Police Colonel Richie R. Claraval ang tungkulin ng mga kakapulisan na pangalagaan ng katotohanan at integridad. Noong September 26, 2025 naman, formal na binuksan ng Olongapo City Police Office ang 2 araw na OCPO Patrollers Marksmanship 2025 na ginanap sa Niners Infinity and Firing Hub, Barangay Pamatawan, Subic, Zambales at nagtapos noong September 27. Dumalo sa naturang aktibidad si Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Bilang panauwing pandangal ang kanyang pagdalo ay nagbigay diin sa kalagahan ng pagpapaunlad ng kakayahan sa marksmanship ng mga pulis bilang bahagi ng kanilang patuloy na profesional na pagunlad at kahandaan sa operasyon. At mga ka-okay, manatili po tayo nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko at kami po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Balita Pulis Gapo. At muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo dito lamang sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. Matagumpay na idinaos ng Olongapo City Police Office ang kanilang flag raising ceremony noong September 29 na naging makahulugan dahil sa pag-turnover ng 2 bagong motorsiklo mula kay Congressman Jay Conghun. Ang mga karagdagang mobility asset na ito ay malaking tulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Olongapo City Police Office upang matiyak ang mas mabilis na pagtugon ng kapulisan sa mga emergency.
mas pinahusay na police visibility sa komunidad, at mas pinatibay na operasyon laban sa kriminalidad at para sa kaligtasan ng publiko. Ipinahayag ni Police Colonel Richie R. Clarabal, City Director ng Olongapo City Police Office, ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Congressman Jay Kong Hoon para sa patuloy nitong suporta sa PNP at sa kanyang malasakit para sa kaligtasan at seguridad ng bawat Olongapeño. Muli namang nakatanggap ng mahalagang suporta ang Olongapo City Police Office sa pamamagitan ng turnover ng 50 units ng radio communication equipment mula sa Olongapo Solar Power Project. Ang magkasunod na donasyon ng mga motorsiklo at radyo ay nagpapakita ng napakahalagang papel ng mga stakeholders sa pagbibigay ng lakas sa OCPO upang mas epektibong magampanan ang tungkulin nito. Ang bagong mga radyo ay magpapabuti sa koordinasyon ng mga unit ng pulisya, magpapabilis ng tugon sa mga emergency, at magpapatibay ng komunikasyon na mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa ating lungsod. Noong September 29, 2025 ay personal na pinangunahan ni Police Colonel Richie R. Clarabal, City Director ng Olongapo City Police Office, ang pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng Barangay Santa Rita at Barangay Mabayuan. Sa kanyang pamumuno, patuloy na pinagtitibay ng Olongapo City Police Office ang ugnayan sa mga barangay upang masuri ang kasalukuyang kalagayan, matukoy ang mga umiiral na krimen at agad na makapagtakda ng mga hakbang para sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Matatag na liderato ni City Director Clarabal ang magsisilbing gabay sa mga tauhan ng Olongapo City Police Office at sa pagtupad ng tungkulin at pagpapatibay ng tiwala at kooperasyon ng bawat barangay. At patuloy na pinaiigting ng Olongapo City Police Office ang police visibility at kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pag-deploy ng bike patrol units. Mahalagang papel ang ginagampanan ng mga bike patrol hindi lamang sa pagpigil ng krimen at mabilis na pagtugon sa masisikip o mataong lugar, kundi maging sa pagbibigay ng seguridad sa mga residente at bumibisitang turista. Yan, sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay o pamamahagi ng mga safety tips para po sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Narito ang ating mga safety tips upang makaiwas po tayo sa pagiging biktima ng pickpocketing o yung mga mandurukot. No? Napapanahon po yan at ngayon po ay bare months na po. No? So unang-una, panatilihin po natin na nasa harapan yung ating mga bag o gamit kapag tayo po ay nasa matataong lugar. Kung ikaw ay nasa SM or nasa palengke, dapat ilagay po natin sa harapan po yung ating mga bag na nakakapit po sa ating katawan para maiwasan po natin yung madukutan or masalisihan ng mga masasamang loob. Ayan, pangalawa po ay iwasang maglabas ng gadget o mamahaling gamit sa pampublikong lugar. Huwag magpakita ng cellphone, alahas o pitaka habang nasa kalsada o sakay ng pampublikong sasakyan. Huwag din po tayong maglagay ng cellphone o pitaka sa likurang bahagi ng ating bulsa. Ito ang unang tinitignan ng mga mandurukot. Gamitin nila ang harapang bulsa at gamitin po natin ang harapang bulsa at itago po nating maigi yung ating mga wallet sa bag po natin na may zipper. Maging mapagmasid sa paligid, obserbahan ang mga taong nasa paligid mo at kapag may kahina-hinalang kilos, lumayo agad o humingi ng tulong. Mag-ingat sa mga sadyang gumugulo ng mga atensyon. Karaniwang taktika ng mga magnanakaw ay manggugulo. May makikipagsiksikan o sadyang magtatapon ng basura o bagay na ililihis po ang ating atensyon para sila po ay makapang-abuso. Kung may kahina-hinalang pangyayari, i-report agad. Tumawag sa 911 at humingi ng tulong sa mga tao sa paligid tulad ng kapulisan, gwardiya at mga barangay tanod. Ayan partner, no? Ang mga ka-okay, alam ko naman nabalitaan nyo dahil medyo nag-trending ito sa social media. Oo, yung napost sa Batanga po. Yes, yung bag. Mga minor. Yung bag na naiwan na sobrang segundo lang kung paano nakuhanan yun. Nais lang po namin ipaalam, daw alam naman po natin na posted na rin sa social media. Yes. Nasa pag-follow up po ng kapulisan ng Station 3 na si Police Staff Sergeant Adamos. Yes, ay nakuha na po kung sino man yung nakakuha. At ito nga ay minor de edad at may mga kasama nga daw siya. So nagkaroon na po ng coordination ang Police Station 3, ang Barangay Pag-asa at ang CSWD dito, partner. Na-recover po yan, yung mga item, yung mga susi, wallet,
at yung mga mahalagang gamit po ng ating biktima. Dahil sa nakuhanan ng CCTV yung insidente, madali pong nakapag-follow up ang mga kapulisan ng Police Station 3 na po. At yun nga partner, katulad ng sinabi mo kanina, kaya ito rin yung binigay nating safety tips ngayon kasi bare months na. Yes. Tuwing bare months po, sa totoo lang po, tumataas po yung krimen natin ng theft, ng pagnanakaw, pickpocketing. Lalo na sa mga pickpocketing. matataong lugar. Yan. Kaya po, bilang paalala, wag po natin silang bigyan ng pagkakataon na masalisihan tayo. Dahil po yung pinaghirapan po natin yan eh. Lahat ng mga nasa atin, pera, kagamitan. Lagi po nating iingatan, hindi lang po yun, pati po yung lalo na yung buhay natin, yung sarili natin. Like for example po ay natutukan ka na or nasa panganib na ang iyong buhay. Siyempre hindi mo pagpapalit yung buhay mo para sa material bagay na mas magandang mag-invest tayo sa sarili natin kaysa sa mga kagamitan. Hindi ko naman sinasabing hindi natin ingatan, pero kung nandoon na tayo sa peligro, mas mabuti nang ibigin na natin yung mga gamit para lang tayo maging ligtas. Kasi madali naman pong humingi ng tulong sa mga kapulisan, isang dial lang po ng 911, darating po kami agad. Yes, partner. Yung 911 po ay libre. Ulitin po natin. Basta po, wala na po kayong, kung hindi man nakasave sa inyo ang mga contact number ng police stations, 911 lang po. At kapag, rin po yan, meron na po tayong bago like yung Unified 911, kung ano pong dialect yung naiintindihan nyo, yun po yung makakausap nyo. Yes. At dahil dyan, partner, manatili po kayo nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko at tayo po ay muling magbabalik maya-maya lang pagkatapos ng ilang paalala. Balita Miss Gabo. At tayo po ay nagbabalik. Narito kami muli ng aking partner dito lamang sa Balitang Pulis ka po. At karagdagang safety tips mga ka-okay, narito naman ang mga safety tips para sa akyat bahay gang. At number 1, siguraduhin nakasara at nakalak ang lahat ng pinto at bintana bago matulog o umalis ng bahay. At dito nga partner, dagdagnin natin kung kaya pa ng budget, pa konti-konti ay lagyan natin ng grills. Yung bahay. Yes. Pati mga bintana natin partner. Oo. Pangalawa, ilagay po sa ligtas na lugar ang mga mahahalagang gamit at huwag itong iwanan na nakalangtad sa labas. Siyempre kapag tayo bumili po ng bagong gamit, baka naman po pwede po nating itabi o sirain yung box po kasi dyan po nag-i-indicate kung gaano kamahal yung ating mga binili. Magkakaroon po ng knowledge yung ating mga masasamang loob na merong mahahalagang gamit at mahal na gamit sa inyong tirahan. Yes, partner, meron pa yung kung may mga jewelries tayo kasi minsan parang feeling mo aesthetic na pag may bisita kakita kagad yung mga hindi po sana ganon. Kapag mga ganong mahalagang bagay ay itabi natin sa vault kung meron. Pag wala naman po ay sa loob ng cabinet na hindi nakikita ng mga bisita or ng kung sino pumapasok agad sa bahay na ang bubungad sa kanila ay meron kang mga ganong kahahalagang gamit kasi yun nga medyo mainit po sa mata. Baka mamaya mapagplanuhan ka na, babalikan na nila yung bahay mo, alamin nila kung kailan ka wala doon or nandoon. Kaya mas maganda po. Namamatyagan ka na, no? Yes, partner. Next po, maglagay po tayo ng ilaw sa labas po ng ating mga tahanan, lalo na po sa mga madidilim na bahagi po ng lugar ng Olonga po, upang hindi po ito maging target ng mga magnanakaw kasi the more na walang ilaw, iniisip nila walang tao. Tsaka partner, alam nila pag walang ilaw, hindi sila mamumukaan, hindi sila makikita. Yes, kung gusto magtipid ng kuryente, meron po tayong mga solar lights na nabibili. Tsaka meron na ngayon yung mga CCTV na bulb light na kapag ka naka-detect siya ng motion or yung galaw ng tao, automatic po siyang bubukas yung ilaw at gagalaw. Katulad yung nakalagay sa bahay namin, no? Nakakonect din siya sa cellphone. Ayun nga yung sinasabi natin, partner. Kumbaga tayo, police na tayo eh. Alam mo may protection ka, pero hindi po porket police or ordinaryong tao. Kailangan po pare-pareho po tayo kung paano natin pag-iingatan ng ating bahay at ang ating mga sarili. Siyempre, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga pinagkakatiwalaang kapitbahay at barangay kung aalis po tayo ng matagal. Ipaalam po natin upang mabantayan ang inyong bahay. Huwag po tayong basta magpo-post sa Facebook, yung at the moment. Kasi dyan po nila nakikita na wala tayo sa bahay, nasusundan nila kung saan tayo pupunta at kailan tayo babalik. So, mas maganda talaga na merong tagapagbantay. No, bukod po kay bantay na asong bantay, ibili natin si asong bantay din sa kapitbahay para hindi rin po tayo manakawan, no po. Yes, partner, tsaka dapat po talaga isa to sa mahalagang gawin natin. Na kapag nandito tayo sa area na to, kaibiganin natin yung mga taong nasa paligid natin. Kasi malaking tulong siya na pag aalis ka, may mapagbibilinan ka, mapagkakatiwalaan, partner. Oo.
Nasabi na po natin na huwag po tayong magpo-post sa social media ng ating mga bakasyon o mga lakad na nagbibigay detalye kung kailang walang tao sa ating bahay. No, nasabi na natin yan. Kasi hindi lang po doon kasi yun sa pagnanakaw sometimes din sa buhay natin na hindi natin alam na meron na pala silang balak na tayo ay saktan. No? So mas maganda rin partner na magkaroon po tayo ng kakayanan kasi marami naman pong murang CCTV gadget sa TikTok, sa social media, sa Shopee. No, makapag-install po sana tayo ng kahit na mumurahin lang na CCTV with memory card na may alarm para po sa system ng ating bahay. Dagdag seguridad po yan. Yes, partner. Sa social media naman with regard to sa pagpo-post, pag hindi po natin mapigilan, i-throwback na lang natin yan, partner. Thursday, no? Minsan kasi ganun yung pagka-excited ka na i-share sa public. Kasi ganun naman na talaga yung mundo natin. Yes. Yung era natin ngayon is about social media So, pag hindi talaga natin kain tiisin, gusto nating malaman ng buong sangkatauhan niya na yung pangyayari sa buhay natin, i-throwback na lang po natin. Mag-alaga rin po tayo ng mga aso na nagsisilbing bantay, no? Para makatulong po sa ating pagbibigay alarma o babala o makapagtaboy po ng mga masasamang loob. Siyempre, pag meron tayong aso, yung mga alaga nating aso, pag hindi nila kakilala, automatic yan. Tatahulan nila, no? Mas matatakot po yung mga taong pumasok sa ating bakuran. Yan. Yes, partner. Pag nakahanap naman sila ng masyadong mabait na aso, alam mo yung hindi tumatahol na pagka kahit na hindi ka kilala is akala mo ka-close niya. Kuha tayo ng isa pa. Kuha tayo yung sisiguro din natin na pagka hindi ka kilala yun na doon ay tatahol talaga. Kasi madali kasing matukoy kapag ka nanakawan ka pero may aso ka na tumatahol, ibig sabihin kakilala nyo rin yung pumasok sa inyo. Yes, partner. Agad po tayong tumawag sa 911 at i-report sa mga barangay o sa kapulisan kung may napansing kahina-hinalang tao o kilos sa inyong paligid. Yes, partner. Tulad nga na sinabi natin kanina, meron na tayong Unified 911. Yes. Yun na kasi yung bagong tawag sa 911 natin is yung promote ng DILG na nilaunch noong September 11. Yun na yung Unified 911. Unified kasi ang alam ko, partner, yun nga, kahit na ano pang lengguwahe mo, kahit na ano pang dialekto mo. Yes, kung mabawa hindi ka talaga nakakaintindi ng Tagalog, meron magsasalita ng dialect para magkaintindihan kayo. Yun na yun. At yan po ang hatid po naming mga safety tips o gabay sa inyong kaligtasan mga ka-okay. Tandaan po natin maging mapagmatsyag at alarma po tayo sa ating kapaligiran para sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng mamamayan. Lalong-lalo na po ngayon, bare months na po. Pumasok na po ang September at tayo po ay nasa buwan na ng October. Maging maingat po tayo kasi mas dumadami po ang mga posibilidad na bumaba dito sa ating lungsod para makapagnakaw. Yan. Ayan, partner, dahil October na nga, tanungin naman natin sila, gising na ba ang lahat? Sabi nga, wake me up when September ends. Ayan, sa panahon ngayon, ang pagiging alerto at maingat ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at pamilya. Iwasan po nating maging biktima, maging matalino, maging mapagmatsyag. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron tayong napulot na aral at mag-iingat po tayong lagi mga ka-okay. At para naman maging updated tayo sa iba't ibang aktibidad at accomplishment ng Police Gapo ay paki-follow o like ang aming FB account Olongapo City Police. And please follow also our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And also we do have our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po naming i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 hanggang 1:30 p.m. Ganon din ang Police News Network Facebook page at syempre paki-like din po kung saan po tayo nakikinig ngayon ang 97.5 DWOK News FM. At yan po ang mga hatid naming mga mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating mga programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usaping ng bawat mamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Maria Victoria Mamasig, Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig ng Police Station 2 Olongapo City Police Office.
At muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office ang ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie Rodriguez Clarabal. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. At sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Miko at Sir Mel. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our political accomplishment reports and activities. Magpapahabol po kami. I would like to greet all the teachers of Olongapo City Police from Olongapo City Police Office, sa lahat po ng teachers dito sa Olongapo, sa Bataan at Sambales at mga Karatiga bayan po na nakakapakinig. Happy Teachers Day po sa inyong lahat. Isa pong magiting at saludo po sa ating mga guro mula nung tayo kabataan hanggang sa ngayon. Sila po ay isang nobela na ata, ma'am, no? Isang napakagandang profession. Yan. Yes, partner. Ika nga nila, teacher is a noble profession. Yes. Grabe po. Yung sakripisyo po ng isang teacher ay hindi po matatawaran. Kasi kung iisipin mo nga, mas mahaba pa yung oras na kasama sila ng ating mga anak. Kung tayo pong mga nanay at tatay ay hindi po natin kinakaya minsan yung kakulitan ng ating isa o dalawang anak, what more pa ang ating mga guro na napakahaba ng pasensya, no? At napakahaba ng pag-intindi nila sa ating mga anak. Tsaka partner, i-consider din natin kasi minsan iniisip natin na yung anak natin mabait sa bahay. Pero yung iba po, iba. Iba sila sa school. Iba sa school, iba po. Sabi nga po ng isang vlogger, katuwang po tayong mga magulang sa pagdidisiplina ng mga kabataan pagdating po sa kanilang pag-uugali mula po sa ating tahanan, papunta po sa school. Yes po, nagsisimula po lagi talaga yung sa tahanan. Papunta, pangalawa ng magulang nila ang mga teacher. Muli po, no, happy Teachers Day po sa ating mga mahal na guro, sa aking mga naging teacher at sa mga naging teacher mo, ma'am, no, na humubog sa amin mula noon hanggang ngayon, ma'am. Sir, saludo po kami sa inyo. Ayan, isang malaking saludo po at respeto namin sa lahat ng mga guro sa buong Pilipinas. At yan, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po yan sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang sa Balitang Pulis Gapo.